Amen. Isang pinagpalang gabi po ulit sa ating lahat. Kinakabahan kinakabahan po ako kasi pangalawang beses ko na po ito. Pero kaya yan with the help of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, nasa huli na po tayo linggo ng ating team na Draw Me Nearer. From the verse taken from Hebrews chapter 10, verse 22. Ang sabi po doon, lumapit tayo sa Kanya na may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang katawan natin ng malinis na tubig. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. We praise you, we glorify you, we worship you, we honor you, Lord. We pray, Heavenly Father, through the Son, Jesus Christ, and the help of the Holy Spirit. We thank you po, Panginoon, na muli ay pinagsama-sama niyo po kami sa gabing ito. And thank you, Father God, dahil binigyan po ako ng pagkakataon na mag-share ng short exhortation today. I know, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. But maraming salamat, Lord, for the privilege na patuloy mong ipinagkakaloob sa akin, Lord, na magamit mo as your servant. Cleanse me, purify my heart and my mind with the blood of Jesus. And Holy Spirit, help me, fill us, guide us, lead us, Panginoon, pangunahan mo po dahil hindi namin ito mauunawaan kung wala ka. Lord, itago mo ko sa iyong likuran at nawa, Panginoon, ikaw ang tanging maitaas at maparamalan at ang lahat, Panginoon, na mamumutawi sa aking mga labi ay tawang nanggaling sa inyo. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo lang ang lahat ng papuri, pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. So, mag-recap po muna tayo. Sa first topic po natin, nalaman po natin with Pastor Amy that there is a line, the line of God. That there is a boundaries between God and human, and it's our free will. Then our second topic po with Sister Emma, tinuruan tayo kung paano tayo malayong makalapit sa ating Panginoon. Through fellowshipping, dapat may pusong tapat, matibay na pananampalataya, at malinis na budhi. Ganun din sa ating third topic with Sister PJ about cultivating, refining our faith, and creating a lasting relationship with Christ. So, I asked the Holy Spirit to give me instruction kung ano pa ba yung pwede kong i-share na encouragement tonight. And ilang beses kong binasa yung key verse natin ngayon, siguro mga naka-10 beses. Dinala ko ng Banal na Espiritu sa isang pintuang nakasarado na kung saan naghihintay doon si Jesucristo. Kumakatok siya, hinihintay na tayo na mabuksan ang pintuan. So we know that we have boundaries, and at the same time, naturuan na tayo kung paano tayo lalapit sa Panginoon. So now, doon na tayo sa resulta ng paglapit natin sa ating Panginoon. Amen. Ano nga ba yung naghihintay sa atin once na lumapit tayo sa pintuan at buksan ito? Ang title po natin sa gabi ito is Behind the Open Door. So dalawa lang po yung points ko tonight. And my short exhortation, mag-share lang po ako ng aking testimony. Magkukwento lang po ako. So when we come to Jesus and open the door for Him, number one,
we will have confidence in our salvation. Confidence that because of the blood of Jesus that shed on the cross, we are saved and set free from the law of sin and death. So magte-testify po ako kung paano nagkaroon ako ng confidence on my salvation. Noong June 9, 2023, I got the opportunity na makadalo sa JEDSA 24 through the life of Pastor Roland. Hello po, Pastor Roland. At hindi ito aksidente dahil ako ay pinili ng Panginoon. Amen. Noong February 16, 2024, I renew my baptism and declare and accept that Jesus is my Lord and personal Savior. And sobrang grateful din po ako dahil nagkaroon po ako ng opportunity na makapag-aral ng evangelism. Doon po sa evangelism, meron po kaming skill doon na ang kaligtasan ay hindi pinagsusumikapan at hindi rin ito pinaghihirapan. Dahil ito ay libreng regalo ng ating Panginoon. Tama po ba mga classmates? Amen! At ang sabi po doon, once that you have salvation, you are forever saved at hindi mawawala yun. So, ito na, nag-ES na ang Lael. May tanong doon, totoo bang nagkaroon ka na ng true salvation? Sabi ko parang dati salvation lang. Bakit ngayon may true salvation na? Then, totoo bang nakapasok ka na doon sa grasya ng Panginoon na tinubos ka ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? So, I don't know why bigla po akong na-confuse sa word na true salvation. And si Satan talagang he has way talaga na ma-distract tayo. At talaga namang kapag hindi natin ginard yung ating puso, yung ating isip, talagang pwede siyang makapasok. Makakapasok talaga yung kaaway. Tuloy, nakita ko yung sarili ko na nagtatanong, am I really safe? Kasi ang alam ko, nagkakasala pa din ako. May mga attitude, may character pa rin ako na hindi ko pa totally ma-change at masuko sa Panginoon. Well, baka alam po natin and favorite pa natin yung verse na ito. If we confess our sins, He was faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But after 2 days, 1 week, or 1 month, ando na naman, nakikita ko na naman yung sarili ko na nagpo-fall into that sin. So, there is some doubt in my heart na I question myself, totoo bang nakapasok na ako sa grasya ng ating Panginoon? And also, malalaman ko na nangungusap ang Holy Spirit sa mga anak niya. Maririnig mo yung boses niya, maririnig mo yung bulong niya. And wala akong vision. Nananaginip ako araw-araw pero sabi nung husband ko, pag sinasabi ko sa kanya, wala daw meaning. Sabi ko, Lord, how about me? Totoo bang anak mo na ako? Bakit parang hindi ko naririnig yung boses ko? Hindi ko malaman yung instruction mo sa akin. But dear my brothers and sisters in Christ, our pastors and leaders is correct. We need to pray, fast, and ask the Holy Spirit to speak unto you. But it must be genuine. It must be genuine. It must be intentional. You need to be sensitive in the work of the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is within us nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. But you need to be sensitive. Kasi, nagbigay siya ng instruction. Kapag nagbigay yung Holy Spirit ng instruction, baka feeling mo nagkataon lang. Baka akala mo, imagination mo lang. Like what happened to me. Hindi ko alam na nangungusap na pala sa akin ang Holy Spirit. I-share ko lang po, bali, hindi po ako natutulog nito. I was just reading my Bible sa phone ko, and suddenly nakita ko yung sarili ko sa isang scenario. Bali, nakaupo po ako dito sa floor, dito po sa pulpit, ayan, nakaharap po sa cross, may kandila, at 2 a.m. After noon, I am dancing
dancing with the flag. Malaking flag. Sabi ko, bakit flag? So I ignored. Baka imagination ko lang yun kasi nagbabasa lang naman ako ng Bible. Tsaka 2 a.m. late na masyado. At tsaka bakit flag? Ang instrument na hawak ko is tambourine. Kaya yun yung alam kong sayaw eh. Pero naulit siya. And this time, iba na yung approach. May conviction na. So, napa-order na ako ng flag sa Shein. Pero hindi ko pa rin ginawa. Sabi ko lang, baka may purpose in the future. Kumbaga magagamit ko yung flag for the future purposes. Then eto na, we have mentoring with Pastor Amy. Sakto yung topic namin, it's about spiritual world and prophetic vision. Kaya importante po na meron tayong mga mentors. Thank you po, Pastor Amy. And sa ating mga pastors because they teach us on how to be sensitive in the work of the Holy Spirit. And because of that, na-curious ako on how the Holy Spirit speaks to me. Nangungusap pala ang banal na spirito sa akin, kaya lang nai-ignore ko siya. Dahil sa iba nakafocus yung attention ko sa work, time for my family, for my husband, and for myself. So I decided na magkaroon ako ng goal na i-prioritize kung ano ba talaga yung importante. At ito yung maging sensitive sa presence and instruction ng Holy Spirit. So January 1, I start my prayer and fasting. And the Holy Spirit reminded me. At una nang pinaalala sa akin is to surrender yung mga kasalanan ko na hindi nakalulugod sa Kanya. Yung mga pangit na attitude ko, yung bad character ko, na ang selfish ko pala pagdating sa time ko. Hindi ko maibigay ng buo sa Panginoon. And pinaalala sa akin ng Holy Spirit, nung pinaalala sa akin ng Holy Spirit, aba yung kaaway, si Satan, hindi rin nagpatayo. Sabi niya sa akin, bakit parang ang hirap? Mahihirapan ka dyan kasi habits mo na yan eh. Character mo na yan. Kala ko ba hindi pinaghihirapan yung salvation? Bakit parang ang hirap ng pinapagawa niya? Pero sabi ni Jesus, hindi ka mahihirapan. Kasi ako na ang naghirap sa cross para sa iyo. Sabi pa niya, I will remove your habitual sin, your bad attitude, your bad character, because I want to sanctify you, and I want to preserve you, because I want to keep your salvation until the end. Si Jesus pala yung nag-iingat ng salvation ko, salvation mo, salvation nating lahat. Kasi siya yung tumubos ng kasalanan natin. So, siya yung keeper of our salvation. Kaya kilala niya tayo. And with the help of the Holy Spirit, He guide me kung ano ba yung mga dapat kong gawin. And pinaalala niya yung verse na to. Sa John chapter 10 verse 27, sabi doon, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I follow Him. I stop my habitual sin. Mga itinapon. Unti-unti nagkaroon ng pagbabago sa ugali. And also remove the social media na nakakaubos ng time instead mag-read ng Bible. And I confess na makasalanan ako at hindi ako karapat-dapat. And I surrender all to Him. And shift my priority into Word of God. Sabi ni Pastora, huwag daw sabihin mahirap dahil maririnig yun ang kaaway. So, pwede siyang pumasok. Pero andyan yung Holy Spirit na tutulong sa atin to overcome our weaknesses. So, ang ating salvation, hindi yun mawawala dahil ang Panginoon ang nag-iingat mo. Amen? And the Holy Spirit gives me power to obey God. And the Holy Spirit helps me to discipline myself. Amen. And yung second na pinaalala po niya ay ipinakita niya uli yung scenario na I was praying here in the pulpit, dancing with the flag at 2 a.m. But this time, ginawa ko na po yun. And the Holy Spirit, very specific siya.
kasi dun sa nakita ko, may candle. So, kumuha pa ako ng candle. And then, siya rin yung nagbigay ng song kung ano yung sasayawin ko sa flag. Hindi ako marunong mag-flag, pero ang Holy Spirit yung nag-guide sa akin. And yung song niya is Yeshua. Yeshua. Tama na to. And then, okay, nag-pray ako sa Holy Spirit. Sabi ko, Holy Spirit, I am here, speak unto me. After nun, umila yung cellphone ko. I want to ignore sana kasi magpe-pray na ako eh. Pero sabi niya, buksan mo. When I open it, it is a Bible app. Kasi wala akong Bible. So sa cellphone lang po ako talaga nagpabasa. And he revealed to me his scripture in Romans chapter 8 verse 2. Sabi doon, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. And that's the answer in my prayer. That's the answer in my question. Alam ng Panginoon na I have doubt in my salvation because of my sin. Narinig niya na gusto ko malaman kung totoong nakapasok na ako dun sa true salvation. I saw myself like Thomas na kailangan pa ng evidence from the Lord. But truly, He is the God of patience. He is so patient with me, not wanting me to perish, but come to repentance. And He assured me that my prayer has been answered. Amen. Praise the name of Yeshua. And I noticed na yung word ng Holy Spirit is organized, step by step. Pag hindi mo sinusunod, pag hindi mo sinusunod at hindi ka maging aware, i-remind ka niya. Kasi hindi ka nadadalhin dun sa next step, kailangan mong pagdaanan step by step. And once nagawa mo na yun, pinapagawa niya, yung mga question mo, sasagutin niya na. And then, may funny moments na nga, after kasi na mag-pray, magsasayaw ng flag, naisip ko lang, kaya pala flag. Kasi para hindi maingay. Kasi 2 a.m. na yun eh. Baka magalit si Papa. Mag-isip siya. At yung pangalawa na naranasan ko, nung lumapit ako kay Jesus at buksan ng pinto, I have free from guilt. Malaya na ako dun sa guilt dahil alam ko pinatawad na ako ng Panginoon. Package deal kasi yun sa biyaya ng salvation na regalo niya sa atin. Yung magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso, so enjoy the privilege. No shame, no guilt anymore. Minsan, guguluhin ka ni Satan, but don't worry, i-guide at i-remind ka ng Holy Spirit na malaya ka na sa shame and guilt. At patuloy na nililinis at hinuhugasan every time na binabasa at nag-meditate tayo ng salita ng Diyos. So we need to listen carefully and give our full attention to His presence. Amen. So, conclusion na po tayo. Mga kapatid, ang Panginoon ay patuloy na kumakatok at ang paanyaya niya ay malinaw. Lumapit tayo sa Kanya. Sa likod ng bukas na pinto ay hindi panghuhusga, kundi biyaya, kalayaan, at katiyakan. Dahil sa dugo ni Jesus, tayo ay may kumpiyansang lumapit, malaya na sa guilt, at may ganap na benepisyo ng kaligtasan. Sabi sa Hebreo chapter 10 verse 22, ang paalala sa atin, lumapit tayo na may tapat na puso at matatag na pananampalataya. So tonight, let us choose to open the door, remain in His presence, and live as a children of God, free, assured, and with a purpose. To God be the glory.